Nagsisimula ang eksena na si Eugene ay nasa kalye, abala sa pag-iisip tungkol sa mga banta na ginawa ni Congressman Kim. Habang siya ay nag-iisip, nakatanggap si Eugene ng hindi inaasahang tawag mula kay Chief Chadusik. Tinawag ni Chief Chadusik si Eugene bilang high schooler at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan na nagpapakita ng kanyang pag-aalala sa sitwasyon ni Eugene. Habang kausap sa telepono si Chief, napansin ni Eugene na may isang grupo ng gang na nakatingin sa kanya. Si Eugene, na nakakaramdam ng potensyal na banta mula sa gang at kailangang manatiling alerto, ay sumagot kay Chief Chadusik na siya ay abala. Naintindihan ni Chief Chadusik na hindi makakapag-usap si Eugene sa sandaling iyon, kaya sinabi niyang tatawag siya ulit mamaya. At nag-react si Eugene sa sagot ni Chief Chadusik na may nakakatawang mukha, marahil sa kakulitan nito sa magulong sitwasyon na kinakaharap ni Eugene. Pagkatapos ng tawag kay Eugene, agad na tumawag si Chief Chadusik sa isa sa kanyang mga tauhan. Inuutusan ni Chief Chadusik si Hyung Seok na magpadala ng tao para protektahan ang lolo at kapatid ni Eugene. Si Hyung Seok, sa pagtanggap ng utos, ay nagtatanong kung iniisip ba ni Chief na target ni Congressman Kim In-bay ang mga ito. Ipinaalam ni Hyung Seok sa Chief na sa kasalukuyan, wala pang pwede na tao o tagapagbantay na makakapunta sa lokasyon ng pamilya ni Eugene. Si Chief Chadusik, na nakikita ang agarang panganib, ay nag-utos muli ng madali ang pagpapadala ng tao para sa kanilang proteksyon. Tumugon si Hyung Seok ng pagsang-ayon at agad na kumilos upang isakatuparan ang utos ni Chief. Samantala gumawa si Chief Chadusik ng isang mapagpasyang hakbang sa pamamagitan ng pagtawag kay Congressman Kim, na nagpapahiwatig ng seryosong layunin na talakayin ang isang mahalagang issue. Sinagot ni Congressman Kim ang tawag sa isang kaswal na paraan, tinatanong kung ano ang nagtulak kay Chief na tawagan siya. Agad na hinamon ni Chief Chadusik si Congressman, diretsahang tinatanong ito tungkol sa kanyang mga balak. Inisyal na tumugon si Congressman Kim ng isang tanong, na tila naguguluhan o nagkukunwaring hindi alam kung ano ang tinutukoy ni Chief. Nang linawin ni Chief Chadusik na alam niya ang ginagawa ng Congressman, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya ni Congressman Kim. Tumugon si Congressman Kim sa direktang pagharap ni Chief, na sinabi na mabilis ang pagkilos ni Chief, ngunit binaliwala ang seryosong kalagayan ng sitwasyon, na inaangkin na wala nang magagawa si Chief tungkol dito at dapat siyang kumalma. Direktang tinanong ni Chief Chadusik si Congressman Kim sa kanyang mga motibo, bakit niya dinala si Eugene, na isa lang bata, at ang kanyang pamilya sa anumang plano o issue na kinakaharap nila. Tumugon si Congressman Kim na may depensibong tono, na ipinapahiwatig na hindi mahalaga ang detalye. Ipinahayag niya ang personal na motibo sa pagsasabing si Eugene ang nagdulot ng paghihirap sa kanyang sariling pamilya. Tumugon si Chief Chadusik sa katwiran ni Congressman Kim na may bahagyang pahiwatig ng sarcasm, na nagmumungkahing baka ang mga aksyon ni Kim ay dahil sa pagtanda niya. Ibinunyag ni Chief ang isang mahalagang detalye siya, hindi si Eugene, ang nagpakalat ng balita na nagdulot ng problema sa pamilya ni Congressman Kim. Nagulat si Congressman Kim sa hindi inaasahang pagbubunyag na ito, dahil target niya si Eugene sa maling paniniwala na si Eugene ang responsable. Nagbabala si Chief kay Congressman Kim na itigil ang panghaharas kay Eugene, at hinamon siya, na kung gusto niyang may habulin, dapat niyang gawin ito ng maayos at direktang paraan. Nagalit si Congressman Kim sa lakas ng loob ni Chief, ipinaalala sa kanya ang kanyang kapangyarihan at katayuan. Bilang tugon sa paalala ni Congressman Kim sa kanyang kapangyarihan, matapang na sinabi ni Chief Chadusik na kung nag-aalala siya sa katayuan ni Kim, hindi sana niya ipinakalat ang balita, ipinapakita ang kanyang hindi pagpapahalaga sa impluwensya ng congressman. Nainis si Congressman Kim sa katapangan ni Chief, sumigaw ng pangalan ni Chief, na nagpapahiwatig ng rurok ng kanyang frustrasyon at posibleng banta. Pagkatapos tapusin ang tawag kay Congressman Kim, agad na lumipat si Chief sa modong operasyonal at kinausap si Hyung Seok. Iniulat ni Hyung Seok na sinunod niya ang naunang utos ni Chief, nagpadala ng mga tao para sa proteksyon ng pamilya ni Eugene at inilagay sila sa labas ng gusali bilang pag-iingat. Inutusan ni Chief si Hyung Seok na tipunin ang mga tao sa lalong madaling panahon. Nagpahiwatig si Chief Chadusik ng isang plano upang harapin si Congressman Kim. At lipat ang eksena kay Eugene, na kasalukuyang nakikipaglaban sa isang grupo ng mga miyembro ng gang. Kahit sobrang dami ng kalaban, epektibong nilalabanan ni Eugene ang mga miyembro ng gang, na nagpapakita ng kanyang kasanayan sa pakikipaglaban at katatagan. Ang natitirang mga miyembro ng gang, na napagtanto na nalalampasan sila ni Eugene,
ay nagsasabing paigtingin pa ang kanilang pag-atake. At matapang naman agad na tinakbo ni Eugene ang natitirang mga miyembro ng gang. Sinubukan ng isa sa mga miyembro ng gang na umatake muna kay Eugene, ngunit mabilis siyang nakailag at nagbigay ng pag-atake sa lig ng kalaban na nagpaluhod dito sa lupa. Isa pang miyembro ng gang na may hawak na kutsilyo ang nagtangkang umatake kay Eugene. Ngunit agad itong naiwasan ni Eugene, hinawakan ang kamay ng umaatake at gumanti ng tuhod sa tiyan na nagpabagsak din sa kalaban. Matapos talunin ang mga miyembro ng gang, kalmadong kinuha ni Eugene ang kanyang bag at umalis sa eksena, pasulyap sa mga tinalo niyang miyembro ng gang na nakahandusay sa lupa. Nagpalit ang eksena sa paglalakad ni Eugene malapit na sa kanilang bahay, kung saan napansin niya ang isang van na may laman na grupo ng gang. Si Eugene ay agresibong nag-react sa pamamagitan ng pagbasag sa bintana ng van at paghawak sa isa sa mga lalaki sa loob. At isa sa mga individual sa loob ng van ay sumigaw kay Eugene, pinapahinto siya. Nagpakilala sila bilang mga subordinado ni Duoshik at nagpaalala kay Eugene na nagkita na sila dati, sinusubukang pahupain ang sitwasyon. Si Eugene ay saglit na huminto at sinubukang alalahanin ang mga lalaki at sa pagkakatanto, binitawan niya ang taong kanyang hinawakan. Ipinaliwanag ng mga lalaki sa van na ipinadala sila ni Chief Chadusik upang protektahan ang lolo at kapatid ni Eugene na ikinagulat ni Eugene. Palit ang eksena habang si Sukjo ay abala sa kanyang training nang biglang tumunog ang kanyang telepono na nagambala sa kanya. Sinagot ni Sukjo ang tawag at si Eugene pala ang nasa kabilang linya. Si Eugene, na may pagka-urgent, ay humiling kay Sukjo na hanapin ang lokasyon ng dating Congressman Kim. Nagulat si Sukjo sa hinihiling, nakilala ang pangalan bilang ama ni Kim Hee-jin at Kim Ki-soo. Kinumpirma agad ni Eugene kay Sukjo na talagang si Kim Hee-jin at Kim Ki-soo ang ama na kanyang hinahanap na nagpapalakas sa seryosong tono ng kahilingan. Si Chief Chadusik, kasama ang kanyang mga tauhan sa kalsada, ay nasa tawag sa telepono. Tinatanong niya si Eugene kung natapos na ba niya ang kanyang gawain at kung di na ba siya busy. Si Eugene, na nagmamaneho ng motorsiklo, ay nagkumpirma na hindi na siya busy. Binanggit ni Chief Chadusik na narinig niya ang tungkol sa pagkikita ni Eugene at ng kanyang mga tauhan malapit sa bahay ni Eugene. Ipinapaliwanag niya na ang presensya ng kanyang mga tauhan ay isang hakbang sa pag-iingat dahil sa isang konflikto na kanyang kinakaharap. Tiniyak ni Chief kay Eugene na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na protektahan si Eugene at ang kanyang pamilya sakaling madamay sila sa konfliktong ito. Sinabi niya kay Eugene na huwag masyadong mag-alala at tiniyak na asikasuhin niya ang sitwasyon ng husto, sinisigurado na malulutas ito nang hindi na kailangang mag-alala pa si Eugene. At tinapos ang tawag ni Chief Chadusik, samantala si Eugene ay nanatiling tahimik, pinoproseso ang usapan habang patuloy na nagmamaneho ng kanyang motorsiklo. At tinanong naman ni Hyung-seok si Chief Chadusik, kinikilala ang pagsisikap ng chief na bayaran ang utang na loob kay Eugene, ang estudyanteng high school. Kinuwestiyon niya ang pangangailangan para kay chief na gumawa ng kwento tungkol sa isang taong may galit sa kanya bilang dahilan ng mga nangyayari. Iminungkahi ni Hyung-seok na ang nagsimula naman ng kasalukuyang sitwasyon ay dahil kay Eugene, na ipinapahiwatig na maaaring ang mga aksyon ni Eugene ang nag-trigger sa mga pangyayari. Itinama ni Chief Chadusik ang akala ni Hyung-seok na sinasabing ang ugat ng salungatan ay nagsimula sa mga anak ni Congressman Kim In-bae, hindi kay Eugene. Ang pagbubunyag na ito ay nagpamulat kay Hyung-seok sa tunay na sanhi ng mga isyong kanilang kinakaharap, at kinilala niya ang paliwanag ni Chief. Lipat ang eksena sa opisina ni Congressman Kim, kung saan isang hindi kilalang tao ang nag-uulat tungkol sa isang mahalagang pag-uusap. Sinabi ng tao sa congressman na si Chief Chadusik ay nagtipon ng kanyang mga tauhan at papunta sa kanilang lokasyon. Nag-react si Congressman Kim ng may gulat at hindi makapaniwala na napapansin na si Chief Chadusik, na karaniwang hindi umaalis sa kanyang teritoryo, ay parating sa kanya. Kinumpirma ng hindi kilalang tao ito at nag-isip na baka lumaki ang ulo ni Chief Chadusik matapos mapigilan ang mga naunang plano ng congressman. Iminungkahi nila na baka iniisip ni Chief na siya ay mas mahalagang figura na ngayon sa dinamika ng kapangyarihan. Ipinapakita ng pag-uusap na dati nang ginamit ni Congressman Kim si Chief Chadusik para sa ilang gawain, tinitingnan siya bilang hindi gaanong mahalaga. Nagpahayag ng pagkadismaya ang tao na trinaydor siya ni Chief matapos siyang bigyan ng mga oportunidad ng congressman.
Tinanong ni Congressman Kim ang hindi kilalang tao kung siya ba ay may kumpiyansa sa pagharap kay Chief Chadusik at sa kanyang mga tauhan. May kumpiyansang siniguro ng hindi kilalang tao na 10 taon nang kasama ng congressman na kontrolado niya ang lugar. Kinilala niya ang kakayahan ni Chief Chadusik at ng kanyang mga tauhan, ngunit inangkin na epektibo lamang sila sa kanilang sariling teritoryo. Ipinahayag ng hindi kilalang tao na sa lugar na ito, siya ang pinakamahusay na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng kumpiyansa sa kanyang sariling kakayahan at impluwensya. Mayabang niyang sinabing ang lugar na ito ang magiging libingan ni Chief Chadusik at siya ay ngumiti na nagpapakita ng kumpiyansa o posibleng maliit na pagtaya kay Chief Chadusik. Bigla, nakatanggap ng tawag ang hindi kilalang tao mula sa mga taong kanyang pinadala kanina. Si Congressman Kim, na malalim ang iniisip, ay naalala ang isang bagay na kanyang nakalimutan at nagpahayag ng kuryosidad tungkol sa kinalabasan ng tawag sa telepono. Inutusan niya ang hindi kilalang tao na sagutin ang tawag, sabik na malaman kung ano ang nangyari. Sinagot ng hindi kilalang tao ang tawag, sumusunod sa utos ng congressman. Sa pagtanggap ng balita sa telepono, nagulat ang hindi kilalang tao. Ang reaksyong ito ay nagpapahiwatig na ang balita ay hindi inaasahan at malamang na hindi paborable. Pagkatapos, pinagalitan ng hindi kilalang tao ang tumawag, tinawag silang mga walang kwenta at inutusang bumalik agad. Sa buong pag-uusap na ito, nakikinig lang si Congressman Kim at agad humingi ng paumanhin ang hindi kilalang tao kay Congressman Kim. Ipinaliwanag na hindi nila naisakatuparan ang kanilang plano laban kay Eugene at sa kanyang pamilya. Kinilala ng taong ito na may kakayahan si Eugene na ipagtanggol ang sarili, tulad ng makikita sa kanilang kawalan ng kakayahang isakatuparan ang kanilang mga plano laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Tiniyak ng hindi kilalang tao kay Congressman Kim na pagkatapos nilang harapin si Chief Chadusik, siya mismo ang haharap kay Eugene. Ipinahayag ng hindi kilalang tao ang kanyang pagsisisi, inamin kay Congressman Kim na nabigo siya na makamit ang inaasahang resulta. Samantala ang pag-amin na ito ay nagdulot ng pagbabalik tanaw kay Congressman Kim, lalo na sa babala ni Chief Chadusik noon na ang kanyang mga anak ay nagkamali ng tao na binangga. Tila nagdulot ito ng pagkabahala sa kanya. Si Congressman Kim, malalim ang iniisip, biglaang nagtanong kung bakit siya biglang naalala sa mga nakaraang pangyayari na nagpapahiwatig ng kanyang pagkabalisa o realisasyon. Ang hindi kilalang tao na napansin ang pagkagambala ng congressman ay nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Lumipat ang eksena mula kay Eugene na nakarating na sa lokasyon ni Congressman Kim. Mahigpit na binabantayan ng maraming membro ng gang ang bahay na nagpapahiwatig ng pinaigting na seguridad. Si Eugene, nakasuot ng itim na damit, ay nagsimulang lumapit sa bahay na nagpapakita ng layunin at determinasyon. Napansin ng mga miyembro ng gang ang paglapit ni Eugene, ngunit sa una ay naguluhan sila sa kanyang pagkakakilanlan. Isa sa kanila ay nagmungkahi na maaaring isang delivery guy, habang kinwestiyon naman ng isa pa ito, na napansin ang buong itim na kasuotan ni Eugene. Nagtataka ang mga miyembro ng gang kung bakit may taong mag-isang lumalapit sa kanila, lalo na't kapansin-pansin ang kanilang presensya at nagdedepensang posisyon. Patuloy na lumapit si Eugene sa bahay kung saan nakapwesto ang mga miyembro ng gang. Mabilis siyang tumakbo at ipinakita ni Eugene ang kanyang kahangahangang liksi sa pag-akyat at pagtalon sa pader na nakapalibot sa bahay at matagumpay na nakapasok ito sa lugar. Nagulat at hindi makapaniwala ang mga miyembro ng gang sa labas nang makita nila ang akrobatikong pagpasok ni Eugene. Napagtanto nila ang bigat ng sitwasyon at agad na tinawagan ang kanilang mga kasamahan sa loob tungkol dito. Sa loob ng bakuran, napansin ng isang miyembro ng gang si Eugene, ngunit saglit na naguluhan, hindi agad matukoy kung sino ito. Walang pag-aatubili, mabilis niyang sinipa ang unang kalaban, pagkatapos, mabilis niyang iniwasan ang atake ng isa pang miyembro ng gang at sinuklian ng malakas na suntok sa mukha na nagpabagsak din sa pangalawang kalaban. Habang umuusad si Eugene, nagtataka ang isang miyembro ng gang kung sino ba talaga si Eugene at iniutos sa iba na atakihin siya ng walang humpay. At sa dumaraming bilang ng umaatake, nagpapatuloy siya sa pagtakbo papasok sa loob ng bahay, at habang hinahabol ng mga miyembro ng gang, nakasalubong ni Eugene ang isa pang miyembro ng gang na humarang sa kanyang daan. Agad siyang tumalon at gamit ang kanyang tuhod patungo sa muka ng kalaban. Ang lakas ng pag-atake ni Eugene ay lumikha ng malakas na ingay na nakakuha ng pansin ng congressman at ng hindi kilalang tao sa ibang parte ng bahay.
Napagtanto at hinala ng hindi kilalang tao na mas mabilis na nakapasok si Chadusik kaysa sa inaasahan. Pinayuhan niya ang congressman na manatili muna sa kinaroroonan habang inaayos nila at ng kanyang mga tauhan ang sitwasyon. Si Congressman Kim ay nagpakita ng pagkainis, pinapabilisan ang kanyang mga tauhan na hulihin kaagad si Chadusik. Samantala ang congressman ay kinwestiyon ang pinagmulan ng ingay, naghinalang ito ay nanggagaling sa loob ng bahay, hindi sa labas gaya ng inaakala. Nagsimula ring mapagtanto ng hindi kilalang tao ang tunay na lokasyon ng gulo. Ang realisasyong ito ay biglang napatunayan ng isang bugbog na miyembro ng gang mula sa labas ay tumalsik papasok sa kwarto ni congressman na nagpapahiwatig ng paglapit ni Eugene at ng kanyang kahusayan. Nagulat sina Congressman Kim at ang hindi kilalang tao sa pangyayaring ito, lalo na nang makita nila si Eugene na papalapit sa kanilang lokasyon nang may seryosong ekspresyon. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.